Konsentidor na biyanan. Isa sa pangarap ng babae ang ikasal sa taong mahal nila. Magkaroon ng masaya at sariling pamilya at higit sa lahat, magkaroon ng maalaga at mapagmahal na asawa. Subalit anong gagawin mo kung may biyanan kang mahilig sumausaw sa buhay niyong mag-asawa? Handa mo ba itong tiisin para sa pagsasama niyong mag-asawa? Mahal, nandito na ako. Nakangiti si Jelay nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa. Nakararating lamang galing trabaho. Ba't ang aga mo umuwi? Tanong ni Jelay. Maga kasing natapos ang pagkuha ko ng mga hulog. Sagot ni Dennis. Isa kasing collector si Dennis ng microfinance loan. Buti naman maaga ka nakatapos at walang nagpasakit ang ulo mo. Natatawang wika ni Jelay. Madalas kasing ireklamo sa kanya ni Dennis ay yung mga mahilig mag-loan pero pahirapan kapag sa bayaran. Isang beses nga naabutan pa ng malakas na ulan si Dennis dahil hindi pa kumpleto ang hulog sa isang sentrong hawak niya. Ngumiti si Dennis at yumakap sa buntis niyang asawa. Hindi rin maiwasan ni Jelay mapangiti sa tuwing nilalambing siya ni Dennis. Kahit gaano ka-stress ang trabaho ko, basta kasama kita at nakikita kita, nawawala yung lahat. Asus, nambobola na naman si Dennis. Baka mamaya may babae ka na dyan sa trabaho mo. Pabirong sambit ni Jelay. Kumalas naman sa yakap si Dennis at tiningnan niya ang asawa, sabay hawak ng marahan sa pisngi ni Jelay. Itong mukhang to, ipagpapalit ko, ay malabo pa sa plastic labo. Natatawang hinampas na lamang ni Jelay ang kanyang asawa dahil kahit 2 taon na silang mag-asawa, hindi pa rin nagbabago sa kanya si Dennis. Malambing at bolero pa rin ito. 5 taon na rin ang tinagal na kanilang relasyon bago siya alokin ni Dennis ng kasal. Agad naman niya yung tinanggap dahil para sa kanya, si Dennis na ang lalaking nais niyang makasama habang buhay. Mahal, eto na yung baon mo. Nilagay ko na rin ang tumbler sa bag mo ha. Paalala ni Jelay sa asawa. Salamat mahal. Oo nga pala, kapag hindi pa ako makauwi mamaya, mauna ka na kumain na. Huwag mo na lang ako hintayin. Saad ni Dennis sa asawa at hinimas niya ang umbok na tiyan ni Jelay. Oo mahal, basta mag-ingat ka sa biyahe mo ha. Huwag ka ding mabilis mag-drive. Alam mo namang madaming kaskasero sa daan. Bili ni Jelay sa kanyang asawa at ngumiti naman si Dennis. Opo mahal, huwag ka mag-alala. Uuwi akong buong buo mamaya para sa'yo. Saad ni Dennis na nagpangiti kay Jelay. Ang aga-aga, napaka-corny mo. Naiiling na wika ni Jelay. Umalis na nga si Dennis at nagpatuloy ang buong araw ni Jelay. Mag-isa lang din naman siya sa bahay, kaya madalas ang ginagawa niya ay matulog. Pero sa tuwing naboboard siya sa bahay nila, lumalabas siya para tumambay sa labas at nakikipag-usap siya sa mga kapwa niya misis. Buti ka pa nga Jelay, napakaswerte mo dyan sa asawa mo. Hindi ka sinasaktan at wala pang bisyo si Dennis. Reklamo ng kapitbahay niya na naging kaibigan na rin niya. Kaya nga, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos eh. Binigyan ako ng mabuting asawa. Bumuntong hininga naman ang kausap ni Jelay. Makikita dito ang pasa sa gilid ng kanyang labi. Ba't hindi mo na lang isumbong sa otoridad? Alam mo, walang mangyayari kung mananahimik ka lang. Mungkahin ni Jelay. Mapait lang nang umiti si Marie. Paano ko gagawin yun? May mga anak kami tapos magagalit sa akin ang magulang niya. Lalo na yung nanay niya. Magiging kahihiyan lang yun sa pamilya namin. Maramdaming saad ni Marie. Hindi maiwasang maawa ni Jelay kay Marie para kasing nakatali si Marie sa isang lugar kung saan hindi siya makawala. Bigla tuloy pumasok sa isipan ni Jelay ang ina ni Dennis, na biyanan niya. Mabait naman to sa kanya. Sa tuwing nadalaw sila sa magulang ni Dennis, lagi siyang inaasikaso nito at pinaparamdam sa kanya na gustong gusto siya ng biyanan niya at close pa silang dalawa. Mahal, tawag ni Dennis sa kanyang asawa. Kasalukuyan kasing nasa kama na sila ngayon at parehas na silang nakahiga at patulog na sana si Jelay nung bigla namang nagsalita ang asawa nito. Bakit? Tanong ni Jelay. Pwede bang sa Laguna muna tayo tumira? Kumunot ang noo ni Jelay dahil sa sinabi ni Dennis.
Bakit naman? Mas marami naman pwedeng makuha na ng trabaho dito sa Pasay ah. Ba't kailangan pa natin sa Laguna tumira? Umupo sa kama si Dennis kaya napaupo rin si Jelay. Hinawakan ni Dennis ang kamay ni Jelay at huminga ito ng malalim. Pinapauwi kasi tayo ni Mama sa Laguna. Doon muna raw tayo pansamantala habang wala pa akong trabaho dito at baka makahanap rin ako ng trabaho sa Laguna. Paliwanag ni Dennis sa asawa. Kinagat ni Jelay ang ibabang labi niya habang tinititigan ng asawa na parang tinitimbang ang mga pwede niyang sabihin. Malapit na kasi siyang manganak at sakto nawala ng trabaho si Dennis dahil nagsarado na ang microfinance na pinapasukan nito. At pati yung ipon nila para sa panganganak ni Jelay ay nagagalaw na rin. Saan tayo titira? Sa magulang mo? Tumango ng 3 beses si Dennis kay Jelay. Oo, mas makakatipid tayo kapag dun muna tayo kila Mama titira. Promise, maghahanap naman ako ng trabaho para makabukod agad tayo. Walang magawa si Jelay kundi sumama na lang sa kanyang asawa. Kahit labag sa kanyang loob, mas pinili na lang niyang pumayag. Buti naman dumating na kayo. Salubong sa kanila ni Josephine, ang ina ni Dennis. Nagmano naman agad si Jelay sa mga magulang ni Dennis. Malaki na ang tiyan mo, Jelay ah. Saan mo balak manganak? Tanong sa kanya ni Josephine. Sa Manila po sana. Nandun po kasi ang OB doctor ko. Masyadong malayo ang gusto mong pag-anakan. Ba't hindi na lang dito sa Laguna? Marami din namang mga ospital dito saka may kakilala akong midwife doon. Doon ka na lang umanak. Mungkahin ang kanyang ina. Pero po kasi, hindi na nakapagsalita si Jelay nung sumabat si Dennis. Oo nga, tama si Mama Mahal. Meron din namang mga lying-in dito na pwede natin puntahan para doon ka manganak. Nakangiting sambit ni Dennis. Napabuntong hininga na lamang si Jelay. Hindi kasi yon ang inaasahan niya. Pero akala ni Jelay magiging maganda ang takbo ng buhay nilang mag-asawa sa puder ng magulang ni Dennis. Pero hindi pala. Nagkamali siya. Dennis naman, ang sabi mo maghahanap ka ng trabaho. Malapit na ako manganak ko. Pero hanggang ngayon wala ka pa rin ginagawa. Pwede ba, Jelay, manahimik ka muna? Naghahanap naman ako ng trabaho ah. Ba't ba atat na atat ka makakita ako ng trabaho? Salubong ang kilay ni Jelay habang nakatingin sa asawa. Ang sabi mo bago tayo pumunta dito, hahanap ka kagad ng trabaho para makabukod tayo. Pero ano yung ginagawa mo? Tumutunganga ka lang, nakatambay ka lang. Padabog na tumayo si Dennis at lumabas sa kanilang kwarto. Sinundan naman siya ni Jelay. Saan ka pupunta ha? Aalis ka na naman. Kinakausap pa kita, Dennis! Sigaw ni Jelay, pero hindi na rin siya pinakinggan ng asawa niya. Napahawak sa dibdib si Jelay dahil sa sama ng loob. At babalik sana siya sa kwarto nila nang sumulpot naman ang kanyang mother-in-law. Ba't ba lagi mo inaaway si Dennis? Hayaan mo muna siya kung hindi siya makahanap ng trabaho. Nandito naman kayo sa pamamahay ko ah. Mama naman, naririnig niyo po ba yung sinasabi niyo? Hahayaan ko si Dennis na walang trabaho? Ma, hindi na bata si Dennis. Kaya nga sana po kayo magsabi sa kanya maghanap ng trabaho. Inuutusan mo ba ako, Jelay? Hindi po, sinasabi ko lang po sa inyo. May hinahon at may galang pa ring tura ni Jelay. Hindi mapigilang maiyak ni Jelay na parang mali ang naging desisyon niya na pumayag sa naging gusto ni Dennis. Kung mas pinili nilang manatili sa Pasay, baka doon makahanap pa ng trabaho si Dennis at mas maging maayos pa ang kanilang pagsasama. Habang nakakasama rin ni Jelay sa isang bubong ang kanyang biyanan, mas lalo niyang nakikilala ito. At lahat ng gustuhin ni Dennis, laging kinukonsinti ni Josephine. Lagi rin kinakampihan ng mother-in-law ni Jelay si Dennis. Lalo na sa tuwing nagtatalo silang mag-asawa. Ano na naman pang problema mo, Jelay? Hindi mo ba nakita? Nakikipag-inuman ako sa mga kaibigan ko doon. Huwag ka naman sanang walang respeto. Bumuga ng hangin si Jelay habang hawak ang kanyang tiyan. 1 buwan pa lang silang nakatira sa magulang ni Dennis. Pero sa isang iglap, parang agad nagbago ang ugali ng asawa. Kabuwanan ko na, Dennis. Pero hindi mo man lang kami maiisip ng anak mo. Anong klaseng ama ka? Ba't bigla ka nagbago ah? Hindi mapigilang paghihinagpis ni Jelay. Ay, ano na naman ba yung pinagtatalunan yung mag-asawa? Rinig na naman ang boses mo ng kapitbahay, Jelay.
Hindi ka ba nahihiya? Sabat ng ina ni Dennis. Lumingon si Jelay sa nanay ni Dennis. Gusto ko lang naman pong sabihin dito sa anak niyo na unahin muna kami bago siya magpakasaya sa labas. Okay na nga wala siyang trabaho eh. Pero kabuwanan ko ngayon at kailangan ko siya. Mahabang litanya ni Jelay habang nakataas ang kilay ng mother-in-law niya. Nasa labas lang naman ang anak ko. Minsan lang naman siya makisama sa mga kaibigan niya. Kaya siguro walang masama kung magsasaya siya kasama ang mga kaibigan niya, hindi ba? Pagtatanggol ni Josephine kay Dennis. Pinagtatanggol niyo na naman yung anak niyo eh. Kaya mas lalo lumalala ang ugali. Saad ni Jelay at tinalikuran ng ina. Ilang beses pang tinawag ni Dennis si Jelay pero hindi na nilingon ni Jelay ang asawa niya. Masama kasi ang loob niya dito dahil simula nang tumira sila sa bahay ng magulang ni Dennis, lagi na siyang binabaliwala ng asawa niya. Nanganak na nga si Jelay at doon siya nanganak sa sinabi ng kanyang mother-in-law. Madalas na rin ang pagtatalo nilang mag-asawa, lalo tungkol sa pera. Nakahanap naman ng trabaho si Dennis pero lagi naman itong hindi napasok. Kaya walang magawa si Jelay, kundi ang humiram sa kanyang ina. Jelay, ba't hindi ka lang dito muna tumira sa bahay? Kung ganyan ang asawa mo, abay iwanan mo na lang yan. Litan niya ng kanyang ama. At hindi din naman habang buhay, dapat nakikisama kayo dyan sa biyanan mo. Lagi ko sinasabi sa iyo bago ka mag-asawa, huwag kayong titira sa mga magulang nyo kapag nag-asawa kayo. Dahil iisa lang ang reyna sa bahay, at bilang babae, mahihirapan kang gumalaw. Pangangaral din ng ina ni Jelay. Bumuga na lang ng hangin si Jelay habang pinakikinggan ang mga sinasabi ng kanyang mga magulang sa kabilang linya. Hindi na kasi niya alam kung ano ang unahin niyang isipin. Gustong-gusto na rin magtrabaho ni Jelay para makabukod silang mag-asawa. 6 na buwan na rin naman ang anak niya. Kasi kung aasa lang siya sa asawa niya, alam niyang walang mangyayari. Kaya napagdesisyon na ni Jelay kausapin ang asawa niya na balak na niyang magtrabaho. Pero hindi siya pinayagan ito. Mahal, balak ko sana magtrabaho. Tura ni Jelay. Sumalubong ang kilay ni Dennis at halatang hindi nagustuhan ang sinabi ni Jelay. Ba't ka naman magtatrabaho? Nagtatrabaho na ako, di ba? Saka sino magbabantay sa bata? Alangan namang ipalaga natin ang baby kay mama. May galit na sambit ni Dennis na nagpabuntong hininga kay Jelay. Gusto ko lang kasing makaipon tayo para naman makabukod na tayo ng bahay. Padabog na tumayo sa kama si Dennis na kinagulat ni Jelay. Ba't ba gusto mo na bumukod? Alam mo bakit? Dahil dyan sa ugali mo eh. Mas maganda pang nasa Pasay tayo. Doon matino pa isip mo. Pero nung nandito tayo sa poder ng mama mo, wala ka nang ibang inisip kundi ang sarili mo. May sarili ka ng pamilya, Dennis. Papaalala ko lang sa'yo. At hindi to pinangako mo sa akin bago tayo pumunta dito sa inyo. Pero kung ayaw mo, kami ang aalis ng anak mo. Mahabang litanya ni Jelay na nagpatigil kay Dennis. Dahil sa pagtatalo nila ni Dennis, umuwi nga muna si Jelay sa bahay ng kaniyang magulang. Hindi naman siya napigilan ng kaniyang asawa at wala ring magawa ang magulang ni Dennis. Ilang linggo na ring nanatili si Jelay sa bahay ng kaniyang magulang. Ilang beses na ring nagpabalik-balik si Dennis pero hindi siya nilalabas ni Jelay. Hindi mo ba talaga kakausapin ang asawa mo? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Para saan, panay? Hayaan niyo muna siya magtino. Kung pagbibigyan ko agad siya, hindi siya matututo. Tura ni Jelay habang inaalaga ng anak. Ayaw naman talagang tiisin ni Jelay si Dennis. Kaso nga lang, iniisip niya na kapag pinagbigyan niya agad si Dennis, baka hindi ito matuto sa lahat ng pagkakamali niya. Jelay, sana mapatawad mo na ako. Alam kong malaki ang pagkukulang ko bilang asawa mo. Madami rin ako maling nagawa kaya sorry. Sorry sa lahat. Saad ni Dennis habang kausap siya nito sa labas. Huminga ng malalim si Jelay at tiningnan mabuti si Dennis. Magulo ang buhok nito at mahaba na ang balbas. Pugturi ng mata ni Dennis at kitang-kita ang pangingitim ng ilalim ng kanyang mata. Hindi maiwasang maawa ni Jelay sa kanyang asawa. Mukha kasing problemado na talaga ito. Pero kung hindi mo pa ako napapatawad hanggang ngayon, maghihintay ako. Hintayin ko yung oras kung kailan handa mo na akong patawarin. Muling sambit ni Dennis. Umalis na rin naman si Dennis at hindi na siya nagtagal sa bahay ng magulang ni Jelay.
habang si Jelay nasa kusina at binabagabag ng mga pumapasok sa kanyang isipin. Mukhang ang lalim ng iniisip mo ah. Napatingin si Jelay sa kanyang ama at ina na papalapit sa kanya. Tungkol ba yan sa asawa mo? Tanong ng kanyang tatay. Hindi po. Pagsisinungaling ni Jelay. Jelay, matanda na kami pero hindi kami bulag. Kilala ka namin ng nanay mo dahil anak ka namin. Tumabi ang tatay ni Jelay sa kanya at tinakbayan ito. Hanggang kailan mo ba titiisin ang asawa mo? Tanong sa kanya ng ama niya. Hindi ko naman po siya tinitiis eh. Gusto ko lang matuto siya. Pagtitiis pa rin yung ginagawa mo. Mukhang nagsisisi na naman si Dennis ah. Hindi mo pa rin ba siya kayang patawarin o bigyan ng pagkakataon? Nagalit rin ako sa nagawa ni Dennis. Pero tao lang din naman si Dennis. Nagkakamali at hindi ibig sabihin nun, hindi na siya matututo. Tama ang tatay mo anak. Pangit din kung dahil lang dun maghihiwalay kayo ng asawa mo. Patawarin mo na siya at napagsabihan na rin namin si Dennis. Nangako rin siyang magbabago siya at tutupad na siya sa mga pinangako niya sa inyo. Hayaan mo siyang bumawi. Payo naman ng kanyang ina. Yun nga ang ginawa ni Jelay. Bumalik siya sa Laguna at ang una niyang nakita pagbaba niya sa tricycle, ang ina ni Dennis. Jelay, nandito ka na pala. Hinahanap mo ba si Dennis? Naiilang na tanong ni Josephine. Ngumiti naman si Jelay at nagmano sa ina ni Dennis. Opo, nasan po ba siya? Nasa loob, tatawagin ko muna siya. Agad ngang tinawag ni Josephine ang kanyang anak. Lakad at takbo ang ginawa ni Dennis para lang makita ang kanyang mag-ina. Mabilis na lumapit si Dennis sa mag-ina niya at niyakap niya itong mahigpit. Salamat, Jelay. Salamat bumalik ka. Saad ni Dennis habang naiiyak. Hindi rin mapigilan ni Jelay maiyak. Sorry sa lahat, promise, magbabago na ako. Dagdag ni Dennis. Tinupad nga ni Dennis ang pangako niya sa kanyang asawa. Muli silang bumukod at naghanap na siya ng ibang trabaho. Hindi na rin nagtrabaho si Jelay. Mas nag-focus siya sa anak nila ni Dennis. Nakikita naman ni Jelay ang muling pagbabago ni Dennis at natutuwa siya dahil parang nabalik ang minahal niya dati. Mahal, saan ko ba ilalagay ito? Tanong ni Dennis kay Jelay. Tiningnan naman ni Jelay ang asawa na may bitbit na mga pinamili galing palengke. Pakipato na lang sa lamesa, mahal. Ako na mag-ayos niyang pagkatapos ko dito sa nilalabhan ko. Utos si Jelay. Naglakad palapit si Dennis sa kanyang asawa. Tulungan na kaya kita maglaba. Mukhang madami pa yan ah. Ngumiti si Jelay habang umiling. Wag na, kaya ko na to. Bantayan mo na lang si Baby Marco. Ako nang bahala dito. Sad ni Jelay at sinunod naman yun ni Dennis. Naging masaya ang pagsasama muli ng mag-asawa. Hindi na rin nangangialam ang ina ni Dennis sa kanila. Natuto na rin si Dennis sa nakaraan nila ni Jelay at pinangako niya sa kanyang sarili, hindi na niya ulitin yun. Sa pagsasama ng mag-asawa, ang pag-aaway ay hindi talaga may iwasan. Pero kung may ibang taong sasali sa away niyo, magiging isang dahilan yun. Para hindi kayo mas lalong magkaintindihan. Mas mabuting kayong dalawa lang ang mag-usap at mag-ayos ng problema niyo. Sapagkat kayo lang naman mag-asawa ang makakaayos nun. Mas maganda ring bumukod kayo kaysa makisama sa magulang. Dahil kung makikisama kayo sa magulang, hindi kayo matututong magdesisyon para sa pamilya niyo.